Ito ang matindi mga kababayan. Matapos ang ilang buwang absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado ay bigla nga po itong nagpakita ngayong araw ng Lunes, Mayo 11. Bago daw makapasok itong si Senator de la Rosa sa mismong Senado ay mukhang napalaban pa ito sa mga operatiba ng NBI matapos daw siyang harangin at hindi papasukin sa loob ng Senado. At bago nga po tuluyang makapasok sa loob ng Senado si Senator de la Rosa, ay mukhang napalaban ito sa wristlengan dahilan ng pagdugo ng kanyang kamay. Ngayon lang po nakita ng ganito klaseng gobyerno. Ha? As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng mga hindi. May wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit yan nung nag-NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Mag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok sa dito? Ayaw ba senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-po, sir, para makabuo ng numbers po. Lahat yan trabaho ng senador. The worst government. Ako! Ayon po mga kababayan, mukhang tumaas ang dugo ni Senator de la Rosa. Samantala nagkabulagaan naman ngayong araw sa Senado. Ito'y matapos magkakudeta at tuluyang napatalsik ang sinasabi nilang Eat Bulaga Senate President Tito Soto. Napatalsik nga po si Tito Sen sa boto na 13-9 habang dalawa naman ang nag-abstain. Dahilan upang mapalitan ito ni Senate President Alan Peter Cayetano at nanumpa na nga si Cayetano bilang bagong Senate President. May we call on Senator Camille Villar to administer the oath to the newly elected Senate President. May we call on Senator Camille Villar to administer the oath to the newly elected Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Ito para yung flag daw. Sila at Oath of office. I state your full name. I, Alan Peter Shram Cayetano, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge Habang itinalaga naman si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore. Paktay mga kababayan, mukhang nangangamoy na ang muling paglutang ng mga ex-Marines para sa makatotohanang investigasyon. Samantala makikita naman natin ang sinabi nilang sundalong kanin aka Trililing. Nagpunta si Trililing sa Senado at may bit-bit umano itong ICC warrant of arrest para daw hulihin nila si Senator Bato de la Rosa. Pero ayaw daw lumabas ni Senator de la Rosa ayon kay Trililing. Nandito ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arrestuin siya. Kaso, siya na lang yung, ayaw lumabas. Dahil bitbit nitong si Trililing ang nasabing ICC warrant of arrest para arestuhin si Senator de la Rosa, nangangahulugan ba ito mga kababayan na mas pinagkatiwalaan si Trililing ng ICC kisa PNP Chief General dahil wala namang posisyon sa gobyerno itong si Trililing? Pero bakit may bitbit siyang ICC warrant of arrest? Tuloy nagmumukhang inutil ang gobyernong ito. Samantala tuluyan na nga po na impeach sa Kamara si Vice President Inday Sara Duterte. Nasa 255 congressman ang pumabor para sa impeachment ni VP Sara mga kababayan, habang nasa 26 naman ang tumutol at ang 9 nag-abstain. Kaya ang mangyayari nito mga kababayan, tuluyan ng maiakyat sa Senado ang impeachment bilang korte. Sina ang huling huhukom kung dapat bang mapatalsik si VP Sara bilang Vice President
o dapat ba itong mananatili sa kanyang pwesto? Pero dahil nagpalit na nga po ng Senate President sa Senado ay mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-impeach si VP Sara, mga kababayan. At alam naman po natin lahat na kailangan ng 610 senator para ma-impeach. So ang tanong dyan, saan sila kukuha ng 610 na boto? Kaya para sa akin mga kababayan, malabo talagang ma-impeach si VP Sara. Pagsapit naman ng 2027, magiging busy na ang mga congressman para paghandaan ang kanilang pagtakbo sa 2028 election. Kaya malabo nang magkaroon pa ng susunod na impeachment at mukhang si VP Sara Duterte talaga ang itinadhana na maging presidente sa 2028, mga kababayan. Kaya iyakan na sila.